Kamusta na po kayong lahat dyan? Ilang araw din po akong namahinga. Pero actually, hindi naman pahinga dahil nag-upload pa rin po ako ng video sa aking isang channel, yung Usapang Tito Manny. Yung mga bashers ko, wala daw akong video na ina-upload sa channel kong ito dahil olats daw si President Bongbong Marcos. Ano po ba ang dapat kong ikaiyak? Ay, meron nga pala akong dapat ikaiyak. Yung pong iyak na kagalakan dahil 30 kandidato ng PDP ang naipanalo ni Sara Duterte. Pero meron po akong ginawang reaction video or obserbasyon sa katatapos lang na midterm elections. So doon po sa hindi pa nakapanood ng aking reaction video o observation video sa aking isang channel na Usapang Tito Manny, ito po yun. Let's all watch this. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Natapos na po ang ating pinakaaabangan na midterm elections. At narito po ang partial and unofficial results as of 12:58 kanina, with 97.20% of election returns transmitted. At number 1, Bongo. Number 2, Bam Aquino. Number 3, Bato de la Rosa. Number 4, Erwin Tulfo. Number 5, Kiko Pangilinan. Number 6, Rodante Marcoleta. Number 7, Ping Lacson. Number 8, Tito Soto. Number 9, Pia Cayetano. Number 10, Camille Villar. Number 11, Lito Lapid. And number 12, Amy Marcos. Kita nyo na, muntik nang maligwak pa si Amy Marcos. So may nagawa ba si Sara Duterte para pataasin ang ranking ni Amy Marcos? Wala po. Tandaan natin, ilang panahon na rin naman nung tumiwalag si Amy Marcos sa alyansa. At ang kanyang rating nung siya ay nasa alyansa pa, naglalaro from 5, 6, 7, 8. Pero nung umalis siya ng alyansa, bumagsak na, bumulusok na pababa ang kanyang ranking at isinisipan niya ito kay President Bongbong Marcos. Nagpa-endorso na siya kay Sara Duterte pero nakatikim ba ng pag-akyat si Amy Marcos? Hindi. At kung minalas-malas pa siya, nawala siya sa Magic 12. Isipin nyo, si Amy Marcos, isa sa pinakamalaki ang nagastos dito sa eleksyon na to, and yet, number 12 lang siya. Asan yung pinagmamalaki niyang Marcos siya? Si Camille Villar naman, kasi kung bibilangin nila, may nabasa po kasi ako na isinama pa rin nila si Camille Villar doon sa alyansa. Tulad nito, nakalagay dito, "Congratulations mga kaalyansa, Erwin Tulfo, Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano, Lito Lapid, and Camille Villar." Pero tandaan po natin, nung last day ng campaign, doon po sa meeting de Avance, ay binanggit pa rin ni President Bongbong Marcos ang pangalan ni Camille Villar. At hindi po tumiwalag or umalis si Camille Villar o nagpaalam na permanently wala na siya sa alyansa. Well, yan po ang pagkakaalam ko dahil binanggit pa siya ni President Bongbong Marcos sa huling gabi ng kanilang campaign rally. At inadapt lang siya at si Amy Marcos ng PDP nung huling araw ng kampanya. At kung babalikan po natin yung mga nakaraang mga eleksyon, meron po talagang mga guest candidates na kung ikaw ay may partido na, pero pwede ka pa rin maging guest candidate ng ibang partido. So, yun ang ginawa ng PDP. Well, okay lang, kinuha nila si Amy Marcos. And then, ito nga si Camille Villar ay ginawa din nilang guest candidate kahit hindi naman official na umalis si Camille Villar sa alyansa. Pero para sa akin, ganun na rin yun. Out na para sa akin si Camille Villar. And para sa akin, 5 lang ang pumasok na taga-alyansa. Pero kung para sa mga taga-alyansa ay hindi umalis si Camille Villar sa alyansa ni PBBM, 6 po ang pumasok sa alyansa. Sa mga survey natin, it's either 8 or 9. And lately, nagiging consistently na 8 ang papasok na kandidato sa mga survey. Ngayon, 6 po ang pumasok. Well, if we will consider Camille Villar, so kung 6 yan, ilan ang pumasok sa PDP? 3. Si Bongo, si Bato de la Rosa, si Rodante Marcoleta. Asan yung pinagmamalaki ng mga PDP? Asan yung pinagmamalaki ng mga DDS? Binobombard pa nga ako sa aking channel na pagdating daw ng May 12 magkakaalaman. Vote straight PDP daw sila.
O nasa na yung vote straight PDP ninyo? Bakit tatatlo lang ang pumasok? Meron pa nag-comment sa akin, o ano man, iiyak ka ngayon? Bakit ako iiyak? Mas marami pa rin pumasok na alyansa kaysa sa PDP. Kahit na sabihin yung 5, dahil si Camille Villar, si Amy Marcos, ginawa yung guest candidate. Pero again, tandaan natin, guest candidate sila, hindi po sila official na PDP member. So, disappointed ba ako na 5 lang or 6 ang pumasok sa alyansa ni PBBM? Hindi po. Dahil doon ko napatunayan na ang gusto talaga ng ating presidente, kaya siya nagtatag ng alyansa, is to unite the nation. Walang kulay-kulay, walang parti-partido, basta pareho-pareho kayo ng mindset na ang gusto nyo ay ang ikauunlad ng ating bansa. Ginawa ni President Bongbong Marcos. He could have made his own ticket na puro doon lang sa kanyang partido. Bakit pa niya kailangan gumawa ng alyansa? Bakit siya kukuha ng mga kandidato sa ibang partido na alam mo na pagdating ng impeachment ay ia-acquit si Sara Duterte? Dahil gusto ni President Bongbong Marcos na pagkaisahin ang bansa. At hindi po mangyayari yon kung puro taga-partido lang ni PBBM ang kukunin niya. If you really want to unite the people and the country, kailangan po alyansa. At yan ang sinubukang gawin ni President Bongbong Marcos. But pinabayaan niya ang taong bayan to decide for themselves. Dahil a true leader unites. Yung pong mga naglilider dyan, they want division. Yun lang kanilang pangsariling interest. At ano ba ang interest ng PDP? Ang palayain si dating presidente, ang huwag ma-impeach si Sara Duterte, at sundin ang gusto ng China. So nangyari na po. Pinabayaan ni President Bongbong Marcos na magsalita at bumoto ang taong bayan. No manipulation, walang pandaraya, walang harassment. At kahit na sinasabi ng mga DDS na papatayin ni PBBM ang demokrasya dahil dadayain daw ang eleksyon, ito po ang magpapatunay. 5 or 6 ang pumasok sa alyansa, 3 ang pumasok sa PDP, pumasok din ang guest candidate nila na si Amy Marcos, at 2 ang galing sa liberal, si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. Ay, di ba maganda? Yung batch ng 12 senators ngayon galing sa iba-ibang partido. Diyan natin malalaman sa mga susunod na buwan kung ito bang 12 ito ay talagang para sa bayan or para sa isang pamilya. Let's face it, totoo po yun. Itong kampo ni Sara Duterte, ang kanilang gusto lang ay mapalaya si former President Rodrigo Duterte at huwag ma-impeach si Sara Duterte. Lalong-lalo na si Amy Marcos. Hindi ba sinabi pa niya, noon pa sinabi niya na nahaharangin niya yung impeachment na yan. Gagawin niya lahat para hindi makonvict si Sara Duterte. Ano naman kaya ang standing dyan o masasabi ni Bongo, yung top-notcher ngayong eleksyon? Tinanong kasi siya kung ano ang kanyang makokomento dito sa paparating na impeachment trial ni Sara Duterte. Ang sabi niya, bilang one of the judges, that is the process. Kaya nga may impeachment court tayo. Pakinggan natin ang prosecution. Nandyan pa yung inakusahan, yung sagot nila, and the defense team. Kami ang huhusga pagdating sa dulo. Kaya ayoko munang mag-comment. Importante sa akin ang ebidensya. Nako, kabahan kaya si Sara Duterte dito sa pahayag ni Bongo? Alam nyo naman, meron pong kumakalat na haka-haka. May mga bali-balita na pagdating ng eleksyon sa 2028, lalaban si Bongo bilang presidente at kakalabanin si Sara Duterte. Lalo na ngayon, siya ay nag-number 1. Pero tandaan po natin, hindi porke nag-number 1 ka sa Senado or sa botohan, ikaw na ang magiging pinakamagaling. Tingnan na lang po natin yung kaso ni Robin Padilla. Nag-number 1 siya noong 2022 national elections. Ngayon, ano ang pinapakita ni Robin Padilla? Nagiging laughing stock lang siya ngayon sa Senado. So, kailangan po nating tingnan kung ano ang magiging performance nitong si Bongo. At kung totoo yung sinasabi niyang ang titignan niya ay ang ebidensya, I'm sure ang gagawin ni Bongo ay i-convict si Sara Duterte. Hindi tulad ng iba, tulad ni Rodante Marcoleta at itong si Bato de la Rosa, noon pa man sinabi na nila na i-acquit nila si Sara Duterte. At diyan ngayon kinakabahan ang ating Vice Presidente
Dahil yung kanilang ipinapakalat na iwa-wipe out daw ng PDP ang mga kandidato ng alyansa. Vote straight, PDP laban. Magkita-kita tayo sa May 12 at ipapadama daw nila sa taong bayan ang lupit na mga supporters ng PDP. 10, ilan lang ang pumasok? 3. So disappointed ba si Sara? Sabi po dito sa Inquirer, Sara Duterte disappointed, vows to build powerful opposition. Vice President Sara Duterte on Monday evening expressed disappointment over the partial results of the 2025 elections but vowed to build a powerful opposition against the current administration. So talagang hanggang sa huli, benggansa ang gusto mangyari ni Sara Duterte. Wala siyang pakialam sa unity. Sige, tingnan natin. Ngayon pa nga lang, tatatlo lang ang pumasok sa lineup ninyo. Asan yung pinagyayabang ninyong straight PDP laban? Sabi pa ni Sara Duterte, while the outcome was not what we had hoped for, our commitment to the people remains unwavering. We will continue to hold the government accountable, advocate for the issues that matter, and work tirelessly to serve as a strong and constructive opposition. Constructive opposition daw. Wala namang kayong ginawa, kundi ang distraction. You only want to destroy the government and President Bongbong Marcos, kaya hindi kayo nagtatagumpay. Well, lumusot yung tatlo nyo, si Bongo, only because of the Malasakit Center, na akala ng karamihan sa mga Pilipino, yan ay kay Bongo. Hindi po. Yan pong Malasakit Centers ay funded by the government. Si Bato de la Rosa, hindi ko alam kung bakit nakapasok dyan, pero dahil sa nanalo siya, tanggap ko po yun. So yung nagko-comment sa akin, naku Manny, ano ka ngayon? Iyak? Hindi. Dahil para sa akin, tulad ng pagkakaupo ni President Bongbong Marcos at ni Sara Duterte, sinabi po sa Biblia, lahat ng mga leader ng bansa, and that means from the President down to the barangay captains, yan po ay itinalaga ng Diyos at dyan po naniniwala ako. Pero may kaakibat po yan na responsibilidad. Diyan natin malalaman kung ang mga inupo ng Diyos ay gagawa ng mabuti or gagawa ng masama. So itong tatlong nanalo from PDP ay binigyan ng responsibilidad ng Diyos. Binigyan sila ng duty to do what is right. At yan ang malalaman natin sa impeachment. Dahil kitang-kita naman po natin ang mga ebidensya laban kay Sara Duterte. And if these three will acquit Sara Duterte sa impeachment trial, doon natin makikita. Binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon na magsilbi ng tunay at totoo para sa bayan at hindi para sa mga Duterte. So for now, I still believe na that is fate. Sila ay inilagay dyan ng Panginoon Diyos. At dyan natin makikita kung gagawa sila ng tama o hindi. At kapag hindi sila gumawa ng tama, Diyos na ang bahala sa kanila. So para sa akin, itong 12 pumasok na yan, tanggap ko po yan. But, panalo pa rin po ang alyansa. With 5 or 6, sige na, kung gusto nyo ipasok si Camille Villar. Dahil hindi naman daw siya talaga tumiwalag sa alyansa. At gumawa lang naman ng issue si Sara Duterte na kunin si Amy at si Camille Villar at gawing guest candidate to sow intrigue. Yan naman ang gawain ng mga Duterte, ang magtanim ng intriga. Na kung tutuusin, yung mga taga-PDP o yung mga supporters nila na bumoto kay Camille Villar at kay Amy Marcos ay ikinasama ng loob ng ibang kandidato ng PDP. Aminin man nila o hindi. Kasi imbis na mapunta sa kanila yung boto ng mga ibang supporters ng PDP, napunta pa kay Camille at kay Amy. Pero hindi ba nakakaya yun na mas malaki pa ang boto ni Camille kaysa kay Amy Marcos, considering na Marcos daw siya? Hindi nga ba't nagpakalat pa ng intriga at fake news itong si Amy Marcos nung sinabi niya na may anomalya daw dun sa voting machines, na ang lalabas daw na resibo ay Benhur Abalos. Dinamay pa sa intriga si Benhur Abalos. Napakadali naman ang solusyon yan Mga makina yan Some of them are bound to fail. So kung may nakita kang anomalya o discrepancy, di ipakita mo kagad dun sa polling precinct na may anomalya dun sa ticket mo. Na iba yung binoto mo, iba yung lumabas. So gagawin nila ng paraan. At sana, bago nagsalita si Amy Marcos, nagpakita siya ng ebidensya. Yan ang hirap sa kampo ng mga Duterte.
Mahilig sila magbintang, wala naman silang maipakitang ebidensya. Hindi po pwede yung sinasabi ni Amy na marami kami natanggap na reklamo, marami kami natanggap na discrepancy daw ng ganito, ng ganyan. Wala naman siyang maipakitang ebidensya. O ngayon, nanalo ka, may reklamo ka pa ba? Sasabihin mo pa ba na may dayaan? Tulad ng sinabi dati nitong si Sara Duterte, na oras na hindi sila manalo, nagkaroon ng dayaan. Hindi ba nagbabala si Sara Duterte na magkakaroon daw ng malawakang dayaan? O ngayon, ba't hindi masabi ni Sara Duterte yan? Porque pumasok si Bongo, si Bato de la Rosa, si Rodante Marcoleta, yung mga sikat nilang kandidato? Bakit hindi niya ngayon sabihin na dinaya tayo? Dahil kung yan ang sasabihin niya, aba inandaya si Bongo, si Bato at si Marcoleta. So, ang masasabi na lang niya ngayon, disappointed siya. So, ang nasabi na lang niya, yung kanyang desire to build a future that is fair and inclusive, inviting the public to join her cause of building the opposition against the current government. Fair and inclusive? Baka si Bongbong Marcos ang sinasabihan mo niyan, because President Bongbong Marcos has been fair enough. Dahil kayang-kayang dayain. Alam po natin yan. Dahil kung sino ang nasa pwesto, kayang-kayang mandaya kung gugustuhin nila. Pero the President, our President, chose to let the people decide for themselves. President Bongbong tried to unite the nation through the alyansa. At yung mga tao ang bumoto sa kung sino ang gusto nila. So wala pong sisihan doon sa mga bumoto sa mga kandidatong ito. Fair daw and inclusive. O ginagaya mo naman ngayon si President Bongbong Marcos kasi para kay PBBM, inclusive. Lahat walang kulay. Pero kayo, ang gusto nyo lang yung susunod sa gusto ninyo. You will never be fair. You will never be inclusive. So sa tingin mo, sasama ang publiko sa iyong panawagan to build an opposition against the current government? I don't think so. Ngayon pa nga lang tatatlo lang ang ibinoto nila mula sa 10 kandidato ng PDP. Kaiyak ba? Sino ngayon ang umiiyak? At dapat na bang magbunyi si Bongo at si Bato de la Rosa sa kanilang pagkakapanalo sa Senado? Ang kanilang bang panalo ay magbubura sa kanilang nakaambang trial sa ICC? Sabi po rito sa The Manila Times, ICC trial looms for Go Bato. Two of former President Rodrigo Duterte's closest allies, Senators Ronald De La Rosa and Bongo, are likely to face trial before the International Criminal Court, according to human rights lawyer Cristina Conti. Conti, managing counsel at the National Union of People's Lawyers and who represents several families of drug war victims, said the ICC's investigation into the Duterte's bloody anti-drug campaign is entering a decisive phase. Bato, I am pretty sure, will get a warrant of arrest. Sabi po yan ni Conti sa isang interview. By later this year, possibly September, we might be looking at a sitting mayor on trial, assuming he wins, and we are looking at 2 senators of the Republic being on trial. The ICC is no longer just looking at Duterte, sabi po yan ni Conti. They will look at who is responsible and more importantly, who is most responsible. Those who enabled, carried out, or failed to stop the killings can be held liable under international law. So yan po, abangan natin sa September yan. Itong sinasabi ni Attorney Conti na malamang lalabas ang warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa. So for now, gusto ko pong i-congratulate itong 12 bagong halal na senador. Dahil kahit na sabihin natin partial and unofficial, yan din po sigurado ang lalabas sa official counting. I just hope and pray that these 12 senators will serve the interest of the whole nation at hindi para sa isang pamilya lang.